Mga kababayan, may something pong kakaiba na nangyayari kay Nicki Minaj ngayon. Ano nga ba ito? Tara at alamin ang buong kwento. Sa loob po ng maraming taon, usap-usapan sa internet ang tungkol sa mga di umano'y ritual, sakripisyo at madidilim na gawain sa Hollywood. Maraming mga celebrities ang nagkwento tungkol sa matinding pressure, kompromiso at mga bagay na anilay hindi nakikita ng publiko. Isa sa mga artist na kamakailan lamang ay naging bukas tungkol sa pag-uusap sa mga dark activities na ginagawa ng Hollywood ay walang iba kundi si Nicki Minaj. Kilala ang babaeng ito bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa rap music. Ngunit sa mga nagdaang taon, mayroon siyang kakaibang mga sinasabi. Mas madalas na siyang magsalita tungkol sa Diyos, sa kanyang pananampalataya at sa tinatawag niyang spiritual warfare o spiritual na pakikipaglaban sa loob ng Hollywood o sa loob ng kanyang industriya. Ano nga ba ang nangyari? Paano nakarating ang isang world-famous rapper sa puntong mas bukas siyang magsalita tungkol kay Jesus at sa kanyang pananampalataya? At ano ang nakita niya sa Hollywood na mga madidilim na bagay? Ito po ang tatalakayin natin ngayon. Bago po natin simulan ang topic na ito ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ito po ang maagang buhay ni Nicki Minaj. Bago pa man siya naging isang international superstar, si Nicki Minaj na ang tunay na pangalan ay Onika Tanya Maraj ay ipinanganak sa Trinidad and Tobago bago lumipat sa New York noong bata pa siya. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Lumaki siya sa isang tahanang nakaranas ng maraming pagsubok. Sa iba't ibang panayam, ikwento niya ang mga hamon sa kanilang pamilya at kung paano siya nakakita ng pag-asa sa pananampalataya habang lumalaki. Ayon kay Nicki, maaga siyang natutong manalangin. Dinala siya ng kanyang lola at ng kanyang pamilya sa simbahan at nabautismuhan siya nung siya ay bata pa. Ang pundasyon ng kanyang pananampalataya ay naitanim sa kanyang puso bago pa man dumating ang kasikatan. Ngunit, gaya ng maraming tao, dumating ang panahon na natabunan ito ng mga pangarap, ambisyon at mga hamon ng buhay. Si Nicki Minaj po ay ipinanganak noong December 8, 1982. Isa siya sa pinakasikat at matagumpay na babaeng rapper sa kasaysayan ng musika. Bago siya sumikat, dumaan siya sa maraming pagsubok at ilang taon ding nagsikap upang makapasok sa industriya ng entertainment. Ang kanyang malaking break ay nagsimula nang mag-upload siya ng mga rap at freestyle videos sa MySpace noong kalagitnaan ng 2000. Doon siya napansin ni Big Fendi, ang CEO ng Dirty Money Entertainment, na humanga sa kanyang talento at agad siyang sinuportahan. Sa tulong ni Big Fendi, nakilala siya ng rapper na si Lil Wayne na kalaunan ay pumirma sa kanya sa Young Money Entertainment noong 2009. Mula rito ay mabilis na lumawak ang kanyang impluwensya sa mundo ng hip-hop at mainstream music. Sa paglipas ng mga taon, naglabas si Nicki Minaj ng maraming awiting naging pandaigdigang hit. Kabilang sa kanyang pinasikat na mga kanta ay ang Super Bass, Starships, Moment for Life, Your Love, Anaconda, Pound the Alarm, Vavavoom at Super Freaky Girl. Ang mga kantang ito ay nakatulong upang maituring siyang isa sa pinaka-impluwensyal na artista ng kanyang henerasyon at nagbigay sa kanya ng milyong-milyong tagahanga at limpak-limpak na pera. Ang kanyang kakaibang estilo, mabilis na pagrarap, makukulay na alter ego at matapang na personalidad ang naging dahilan upang makilala siya bilang Queen of Rap. Hindi lamang sa musika matagumpay si Nicki Minaj. Nakabuo rin siya ng malaking negosyo sa pamamagitan ng mga concert tour, endorsements, merchandise at iba't iba pang investments. Ayon sa mga kamakailang ulat,
ang kanyang net worth ay tinatayang nasa humigit kumulang 150 million US dollars na nagbigay sa kanya ng titulong isa sa pinakamayamang babaeng rapper sa mundo. Ang kanyang yaman ay bunga ng mahigit isang dekadang tagumpay sa industriya ng musika, sold out tours at iba't ibang business ventures. Mula sa isang batang nangangarap na maging artista na nagpo-post lamang ng kanyang mga musika online, naging isa si Nicki Minaj sa pinakamalaking pangalan sa modernong hip-hop. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano maaring magbunga ang talento at tamang oportunidad upang maabot ang pandaigdigang tagumpay sa entertainment industry. Subalit sa gitna ng kayamanan at kasikatan, may something na na-discover si Nicki Minaj. Ano nga ba ito? Tara at usisain pa natin. Sa isang panayam nitong taong 2026 lang, sinabi ni Nicki Minaj na ang music industry ay hindi lamang tungkol sa negosyo, pera o kasikatan. Inilarawan niya ito bilang isang uri ng spiritual warfare. Ayon sa kanya, pakiramdam niya noon ay para siyang pumasok sa isang digmaan na hindi niya lubos na uunawaan kung ano ito. Hindi niya lubos na uunawaan ang espiritual na aspeto ng Hollywood. May isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa internet sa loob ng maraming taon. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga ilaw ng Hollywood? Ano ang kanilang itinatago na sekreto? Dito na po papasok ngayon ang nakita ni Nicki Minaj. Habang nakikita po ng publiko ang mga magagarang mansyon, private jets, mamahaling alahas, at mga artistang tila nasa tuktok ng mundo, may isa namang bahagi ng internet na naniniwalang may mas madilim na kwento sa likod ng lahat ng ito. Isa sa mga pangalang madalas na nasasama sa mga usapang ito at talagang nagbigay ng revelasyon ay walang iba kundi si Nicki Minaj. Sa loob ng maraming taon, hindi po nawala ang mga aligasyon tungkol sa di umano'y mga lihim na grupo, kakaibang simbolismo at mga ritual na sinasabing umiiral sa entertainment industry. Maraming mga content creators ang nagsuri sa mga music videos, stage performances at maging sa mga costume ng iba't ibang celebrities. Para sa ilan, isa lamang itong artistic expression. Ngunit para sa iba, may mas malalim daw na kahulugan ang mga ito na nauugnay sa satanismo at mga demonic rituals. Isa sa pinaka-controversial na teorya ay ang tinatawag na blood sacrifice theory. Ayon sa ilang mga naniniwala po rito, may ilang personalidad sa Hollywood na umano'y nakarating sa sukdulang kasikatan or biglang sumikat matapos po na mangyari ang isang matinding trahedya sa kanilang buhay. Kumbaga parang may pumanaw na pamilya tapos bigla silang sumikat. Dahil po dito, nabuo ang paniniwala ng ilan na may kapalit umano ang tagumpay sa industriya. Nitong taong 2026, may matinding revelasyon si Nicki Minaj sa social media na mayroon daw isang hindi niya pinangalanang artista na umano'y sangkot sa isang satanic cult at nagsasagawa ng mga ritual na may kaugnayan sa blood sacrifice. Napakabigat ng aligasyon na ito at talagang pinag-usapan po sa entertainment industry. Ano nga ba itong blood sacrifice na tinutukoy sa Hollywood? Kung tatalakayin po natin ang konsepto ng blood sacrifice sa Hollywood ayon sa mga conspiracy theories, ito ay isang paniniwala na may ilang mga makapangyarihang personalidad na gumagawa umano ng mga ritual o sakripisyo kapalit ng katanyagan, kapangyarihan, impluwensya o patuloy na tagumpay. Ang teoryang ito ay matagal nang umiikot sa internet at madalas na iniuugnay sa mga biglaang trahedya, pagkamatay ng mga celebrity o mga simbolismong nakikita sa music videos at stage performances. Kumbaga pag mayroong pumanaw na isang celebrity, sinasabi nilang may kaugnayan iyon sa blood sacrifice o may kaugnayan iyon sa mga kulto sa Hollywood, na para bang binibigay nila ang kanilang dugo na sumisimbolo sa buhay kapalit ng kasikatan.
In short, binibigay nila ang kanilang buhay para lang maging tanyag. May mga conspiracy theorists na naniniwalang maagang pumanaw ang mga sumikat ng sobra at napakabilis dahil ibinigay na nila ang kanilang buhay kay Satanas at yun ang bayad ng kanilang kasikatan. Ang terminong blood sacrifice o sakripisyo ng dugo ay isa sa pinakamatandang konsepto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa maraming sinaunang sibilisasyon, pinaniniwalaan na ang dugo ay kumakatawan ng buhay. Kaya naman, ito ay ginagamit sa iba't ibang ritual at seremonya. Ang ilang mga kultura ay nag-aalay ng mga hayop bilang bahagi ng kanilang pagsamba, panalangin o paghiling ng pabor mula sa kanilang mga Diyos. Sa ilang pagkakataon sa kasaysayan, mayroon ding mga ulat tungkol sa human sacrifice sa ilang sinaunang lipunan, kung saan ang pag-aalay ng buhay ng tao ay itinuturing na pinakamataas na uri ng handog. Dahil dito, ang blood sacrifice ay naging bahagi ng maraming alamat, relihiyon at paniniwala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon po sa mga post ni Nicki Minaj, ang kanyang ipinahiwatig ay may mga tao sa entertainment industry na gumagawa umano ng mga ritual upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Ang mga pahayag na ito ay agad na nagdulot ng matinding debate online. May mga taong naniniwala at nagsabing matagal na nilang pinaghihinalaan ang ganitong mga gawain sa industriya, habang marami rin ang nagsabing walang sapat na basehan ang mga akusasyon at dapat itong tignan ng may pag-iingat. Pero ang malaking katanungan po ngayon, ano ang dahilan ng pagbunyag ni Nicki Minaj tungkol dito? Bakit bigla niyang ni-reveal ang mga dark activities ng Hollywood? At bakit bigla siyang nagbago? Mayroon pong something na nangyari sa kanya. Isa sa mga nakakagulat na bagay na sinabi ni Nicki ay kung bibigyan siya ng pagkakataon, babaguhin raw niya ang ilan sa kanyang mga dating mga kanta. Inamin niya na ang marami sa mga mensahe ng entertainment industry ay nakatuon sa materialismo, kasikatan at mga bagay na hindi nakakatulong upang mailapit ang tao sa Diyos. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa dating imahe ni Nicki Minaj na pinapakita niya ngayon sa publiko. Unti-unti, mas naging malinaw sa kanyang mga panayam na nais niyang ituon ang pansin sa mga bagay na may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng kasikatan at pera. Kumbaga, gusto niyang sabihin na nais na niyang mag-focus sa buhay na mayroong eternal value. At ito pa ang interesting na nangyayari sa kanya ngayon. Sa mga kamakailang panayam, paulit-ulit niyang sinasabi at binabalikan ang tungkol sa pananampalataya kay Jesus Christ. Ikwenento niya na mula pagkabata ay may pananalig na siya sa Diyos. Kahit dumaan siya sa iba't ibang yugto ng buhay at karera, nanatili ang kanyang paniniwala na may Diyos na gumagabay sa kanya. Aminado rin siyang hindi perpekto ang kanyang paglalakbay. Tulad ng maraming mga Kristiyano, sinabi niyang patuloy siyang lumalago at nagsisikap na maging mas malapit sa Diyos, lalo na ngayon. At sa isang interview, hayagan niyang sinabi sa buong mundo na si Jesus ang kanyang best friend, provider, physician, Lord of Lords, at King of Kings. At eto pa po ang nangyayari sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, mas madalas na marinig si Nicki Minaj na nagsasalita tungkol sa panalangin, sa Diyos, at sa mga usaping may kinalaman sa pananampalataya kaysa noong mga nakaraang taon. Napakalaki po ng kanyang pagbabago. Nagsasalita rin siya sa publiko tungkol sa pagpoprotekta sa mga Kristiyano na nakakaranas ng pag-uusig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat nananatili pa rin siyang isang kilalang personalidad sa entertainment industry, marami ang nakakapansin na iba na ang ilan sa kanyang mga mensahe kumpara noon. Ano man ang eksaktong yugto ng spiritual journey ni Nicki Minaj ngayon, may isang katotohanang malinaw sa Biblia. Ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa kasikatan, hindi ito matatagpuan sa pera, hindi ito matatagpuan sa mga awards, hindi ito matatagpuan sa impluwensya. Sinabi ni Jesus sa John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ang mensahe na paulit-ulit na makikita sa buong kasulatan. Ang tao ay maaaring magkaroon ng lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit mananatiling walang kapayapaan o walang kaligtasan sa kanyang kaluluwa kung wala si Kristo sa kanyang buhay. Ang kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay at walang hanggang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Matatagpuan lamang sa pananampalataya at paniniwala kay Jesus. Hindi po ba kayo nagtataka mga kababayan? Imagine po si Nicki Minaj. Naranasan na ang halos lahat ng bagay sa mundong ito. Naging mayaman, naging sobrang sikat. Siguro natikman na niya ang lahat. Nakapag-travel na siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero mayroong isang bagay na kanyang binabalik-balikan kahit naranasan na niya ang lahat. Yun ay walang iba kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang paniniwala sa Panginoong Jesus. Dahil alam ni Nicki Minaj na experience na niya bago siya sumikat na sobrang sarap ng pakiramdam, sobrang sarap ng buhay na mayroong Jesus sa iyong puso. Hindi ito kayang pantayan ng anumang yaman sa mundo. Hindi ito kayang pantayan ng kasikatan. Kahit mapasayo pa ang buong mundo, kung wala kang Hesukristo sa iyong puso, hindi mo mararanasan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. The real meaning of life can only be found in Jesus Christ. That's why si Nicki Minaj, kahit naranasan na niya ang lahat ng bagay sa buong mundong ito, bumalik pa rin siya kay Kristo Jesus. Kasi nandun po ang totoong meaning ng buhay. At alam niyo po ba mga kababayan na ang blood sacrifice ay pakana talaga ng Diyos? Pero ang blood sacrifice na ito ay hindi katulad ng ginagawa ng tao. Nag-aalay ang tao for selfish gain, para patawarin, para sumikat, or ano paman. Kumbaga, gagawin niya ang blood sacrifice para ito ang mangyari sa kanya. So mayroong selfish motive. Pero ang blood sacrifice na ginawa ng Diyos ay nakafocus sa atin. Hindi para sa kanyang benefit. Nakafocus sa kanyang pag-ibig sa atin. Nung si Adan po at si Eva ay magkasala, sinabi po sa Genesis at ginawa ng Panginoong Diyos ng mga kasuotang balat si Adan at ang kanyang asawa, at sila'y dinamitan. Bakit nga ba ginawa yun ng Diyos? Para matakpan po ang kahihiyan ni Adan at Eva, ginawan sila ng Diyos ng kasuotang balat. Ibig sabihin, galing sa hayop ang idinamit sa kanila, na nangangahulugang may pinatay na hayop ang Diyos para matakpan ang kahihiyan ni Adan at Eva. Bago po kasi ang kanilang pagkakasala, sinabi sa Genesis 2:25, at ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad, ngunit hindi sila nahihiya. So wala pang kahihiyan sa kanilang part during that time, nung sila ay bago pa lang na nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito na bago pumasok ang kasalanan sa mundo, wala silang nararamdamang hiya, takot o pagkakasala. Sila ay nasa ganap na pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Ngunit pagkatapos po nilang magkasala or sumuway sa Diyos, sinabi po sa Genesis 3 verse 7, nabuksan nga ang mga mata nilang dalawa at kanilang nalaman na sila'y hubad, kaya't sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa ng mga panakip sa kanilang sarili. So ibig sabihin, biglang nagkaroon ng hiya si Adan at Eva pagkatapos nilang magkasala. Pero sa kabila ng kahihiyan sa kasalanan, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. Siya ay nagsakripisyo ng hayop para makabuo ng damit na balat upang matakpan ang kahihiyan ni Adan at Eva. Tulad ni Adan at Eva po mga kababayan, tayo rin ay may mga nakakahiyang kasalanan. Maaring ang kasalanan na ito ay alam ng karamihan o tayo lang ang nakakaalam ng lihim. Subalit ito po ang magandang balita. Para mawala ang kahihiyan sa kasalanan ng buong mundo, hindi sapat ang isang hayop lamang ang isakripisyo. Kaya ibinigay
ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang sakripisyo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para mabura at matakpan ang ating kahihiyan. Ang dugo ni Jesus Christ ang naging daan sa kapatawaran ng kasalanan ng buong mundo. Tiniis niya ang kahihiyan sa krus upang mawala ang ating kahihiyan. Ito po ang tunay na blood sacrifice. Ang dugo ni Jesucristo ang nasakripisyo para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sa Old Testament po, para mapatawad ang mga kasalanan ng mga Israelita, kinakailangan po nilang mag-alay ng mga hayop. Pero ang katotohanan niyan, hindi po talaga sapat or ganap ang hayop para tuluyang mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Yun lamang ay foreshadow sa gagawing malaking sakripisyo ng Diyos para sa kapatawaran ng hindi lamang ng mga Israelita, kundi ng mga Gentiles or ng buong mundo. At yun nga po, ibinaba si Jesus Christ ng Diyos para maging sakripisyo sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Sabi po sa Ephesians 1 verse 7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. So malinaw po mga kababayan na ginawa na ni Jesus Christ ang sakripisyo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And all we have to do right now is to believe in Him. That's why the Bible says that, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yes, paulit-ulit po. Yan po ang tema ng Biblia. Ang sino mang maniniwala kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo maniniwala sa Kanya? Kasi Siya ang isinakripisyo ng Diyos. His blood is the sacrifice for the forgiveness of our sins. Logically speaking po, kung hindi tayo maniniwala kay Jesus Christ, walang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Because He is the only way para tayo ay mapatawad. Yung sakripisyo lamang niya ang tanging paraan para mabura ang ating mga kasalanan. And apart from believing, we have to make Him as the Lord of our lives. Anong ibig sabihin po ng Lord? Ibig sabihin, Siya na ang masusunod sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bakit importante na si Jesus dapat ang masunod sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Kasi alam ni Jesus kung papaano gawing ganap at kasiyasiya ang iyong buhay. Kung tayo po kasi ang masusunod lagi, hindi natin mararanasan ang tunay na meaning ng buhay. Hindi natin mararanasan ang buhay na full of abundance and peace. Kasi tayo, whether we admit it or not, we are an expert of destroying ourselves. That's why we need our shepherd. We need our Lord na magdadirect sa atin sa tamang landas. And our Lord is no other than Jesus Christ alone. At gusto po ni Jesus na talikuran na natin ang lahat ng ating mga masasamang gawi dahil Siya ang liwanag. So, kung tayo ay nasa liwanag na, dapat hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman. Thank you for watching this channel para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin. Patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Pagpalain po ang iyong buhay. Peace out. Boom!